Lumabas ng Maynila si Brian para mag-aral. Estudyante si Brian sa UST noon at nangungupahan sa lumang dormitoryo malapit sa pinapasukang paaralan. Medyo luma na ang pasilidad ng dormitoryo at may nakakatakot na pakiramdam sa unang tingin. Hindi naman problema kay Brian ang itsura ng dormitoryo. Hindi naman siya anak mayaman na nasanay sa sobrang ayos na lugar. Sanay siya sa hirap at madaling maka-adapt sa isang lugar. May maganda naman sa dormitoryo dahil mura ito at medyo malalaki ang kwarto. Nakakatakot man ang paligid, hindi naman siya naniniwala sa mga multo. Kaya kahit tinatakot ng ibang kaibigan ay wala siyang pakialam. Hindi naman sa kanya agad sinabi na may isa pala siyang kasama sa kwarto. Ang kasama niya sa kwarto ay estudyante din sa paaralang pinapasukan niya. Siya si Kirby. Ang unang gabi niya sa dormitory ay naging maayos. Wala naman siyang maramdamang kakaiba. Sa katunayan, sobrang himbing ng tulog niya. Hindi naman ito nakakatakot tulad ng sinasabi ng iba. Pero, kinabukasan, yung pangalawang araw, doon siya nakaramdam ng takot na hindi pa niya nararamdaman sa buong buhay niya. 2:00 na ng madaling araw, ngunit tila hindi pa rin siya makatulog. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kahit anong gawin niya ay tila hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay mayroong nagbabantay at nakatingin sa kanya. Pinikit niya ang mata at sinubukan muling matulog. Psst! May mahinang sit-sit siyang narinig, ngunit hindi niya ito pinansin. Psst! Muling sit-sit sa kanya, inisip niyang si Kirby ito at tinatakot lang siya. Ano ba yun, pre? Huwag ka nang manakot, sinusubukan ko nang matulog eh. Saad niya sa pag-aakala na ang kasama niya sa kwarto ang nagtitrip lang sa kanya. Psst! Muling sit-sit na naman, pero hindi na talaga niya ito pinansin. Ngunit sa huling sit-sit na narinig ay sobrang nangilabot at tumindig ang balahibo niya. Napalakas na sit-sit na parang sa tenga niya mismo ginawa. Psst! Nabalikwas ang lalaki at tinignan ang ka-roommate niya. Natulog ng mga oras na iyon. Inayos niya ang kumot at nagtarapong na lamang. Sarado ang mga bintana noon, ngunit nakaramdam siya ng napakalamig na hangin sa kanyang paanan. Sobrang nangilabot ang katawan niya. Ilang sandali ay nakaramdam at kahit paano ay dinalaw na siya ng antok. Nang nahihimbing na ang tulog niya, naramdaman naman niya ang sobrang lamig sa paanan niya. Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang maramdaman niyang may naglalakad sa loob ng kwarto nila. Sinilip niya ulit si Kirby pero tulog na tulog pa rin ito. Narinig niyang naggagalawan ang mga upuan nila sa kwarto. Hinigpitan niya ang kapit sa kumot nang may biglang malakas na pagkalabog siya narinig. Tunog na parang may bumagsak na malaking bagay at unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng totoong pagkatakot. Unti-unti niya binuksan ang kumot at nakita niyang nakatumba ang mga upuan nila. Kinabukasan ay pinilit niya ang dalawang kaklase niya na si Abby at si Neil na sa dormitoryo niya tapusin ang proyektor nila. Pre, bakit dito mo naisipang tumira? Hindi ka ba natatakot? Tanong ng kaklase niyang si Neil. Mas mura dito, pre. Tsaka tignan mo, malaki ang kwarto nila dito kumpara sa ibang dormitoryo na ang liliit na tapos ang mamahal pa. Sagot naman ni Brian sa kaklase. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mas mura dito? Gayong malaki naman ang mga kwarto. Tanong naman ni Abby na tila ba na may nais pahiwatig. Hindi naman nakakibo si Brian dahil kahit siya ay napaisip din. Naisip niya ang nangyari kagabi. Basta Brian, kung may makita ka o maramdaman ka, wag mong papansinin at wag mong ipapahalata na natatakot ka, sabi pa ng kaklase.
Huwag kang manakot dyan, Abby. Hindi naman totoo yung mga yan. Sabi ng isa niyang kaklase, ngunit hindi ito pinansin ni Abby. Basta Brian, kung may makita ka naman na hindi natin katulad, wag na wag mo silang titignan sa mga mata. Dagdag pang sabi ng babae. Bakit naman? Tanong ni Brian. Hindi ka na kasi nila titigilan. Susunod sila sa'yo kahit saan ka magpunta. Bukas ang third eye ko, Brian. Maniwala man kayo o sa hindi, alam ko kapag may kakaiba sa isang lugar. At kung merong nakatirang hindi natin kauri. Seryosong saad ni Abby. Lalong napaisip si Brian sa sinabi ng kaklase. Pero minabuti niyang huwag na itong pansinin. Nagpaalam naman si Kirby na baka madaling araw na siya makauwi dahil pagpupuyatan nila ang thesis kasama ang mga kaklase sa bahay ng isa sa mga ito. Nangilabot pa siya sa mensahe ng ka-roommate. Ilak mo agad ang pinto, Brian, at huwag na huwag mong bubuksan kahit may kumatok. Paalala ni Kirby. Nang natapos na nila ang kanilang project, ay nagpaalam ng uuwi ang dalawa niyang kaklase. Pinilit niya ang dalawa na doon muna matulog, pero tumanggi ang dalawa. Si Neil ay halatang natatakot kaya tumanggi. Si Abby naman, bagamat gusto niyang samahan, ay baka mapagalitan sa kanila. Nang makaalis na ang dalawa, humiga na lamang si Brian at inilibang ang sarili sa panonood ng video sa internet. At ilang sandali pa ay nakatulog na siya. Maya-maya pa ay naalimpungatan siya. Kinuha niya ang cellphone at tinignan kung anong oras na. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Naramdaman naman niya ang kakaibang lamig na hindi maipaliwanag at may biglang kumato. Naisip niya na baka si Kirby na iyon. Inabutan ng madaling araw sa paggagawa ng thesis. Binuksan niya ang pinto, pero walang tao sa labas. Bumalik sa isip niya ang paalala ni Kirby na huwag bubuksan ang pinto kahit may kumatok. Agad siyang bumalik sa kama at nagdalokbong ng kumot. Nararamdaman na naman niya na parang may naglalakad sa loob ng kwarto niya. Sinilip niya ito at may nakita siyang babaeng nakaputi. Nakaharap ito sa may bintana. Dali-dali siyang nagtago sa kumot. Ninig ng inig ang kanyang buong katawan sa nakita. Lalo siyang nangilabot nang nakaramdam siya na may gumagapang mula sa kanyang paanan. Mabilis ito ng pabilis at ramdam niya ang kakaibang lamig na umaakyat patungo sa kanyang dibdib. Ipinikit na lamang niya ang mga mata. Ngunit sa kanyang pagmulat, tumumbad sa kanyang harapan ang isang babaeng nakatingin sa kanya. Malakas na sigaw ni Brian. Mabilis siyang napatayo at naihagis ang cellphone. Akma na siyang tatakbo nang may biglang maapakan ang cellphone at nadulas. Bumagsak siyang nakadapa. Napalakas ang kanyang pagbagsak at inininda ang sakit. Narinig niyang biglang tumunog ang cellphone at hinanap kung saan ito napunta. Galing ang tunog sa ilalim ng kanyang kama. Pagharap niya dito ay lumabas sa ilalim ng kama ang duguang babae na puro itim ang mga mata. Tulong! 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 Ang tanging narinig ni Brian na sinisigaw ng babae. Mabilis na bumangon si Brian, ngunit bumagsak naman sa kanyang harapan ang lalaki at babaeng nakabigti. Napasigaw siya ng malakas at agad na tumakbo palabas ng kwarto. Sa may hallway ay nakita niyang may tao, kaya sumigaw siya para makahingi ng tulong. Nasa may dulo kasi ang dormitoryo ng kanyang kwarto, kaya mas binilisan niya ang pagtakbo para maabutan ito. Tulungan niyo ako. Umalis na tayo dito, sigaw ni Brian. Hindi naman gumagalaw ang babae sa pwesto nito. Ate, samahan mo ako, umalis na tayo dito. May demonyo sa mga lugar na ito, sigaw niya sa babae. Hindi pa rin kumikilos ang babae at
kaya hinila na niya ang mga kamay nito at tumakbo. Napalunok na lamang si Brian nang may madaanan silang salamin at nakita ang refleksyon ng babae. Nilingon niya ito at nakitang duguan din ito at sinabing, "Saan tayo pupunta?" Binitawan na niya ito. Hindi na niya maipaliwanag ang takot na nadarama. "Tulong!" Muling sambit ng dugo ang babae. Sinusundan na pala siya nito. "Tulong!" Muling sabi nito, kaya binilisan niya palalo ang takbo. Natungo na ni Brian ang labasan ng dormitoryo. Nakita niyang natutulog ang bantay. "Kuya! Kuya!" Pagising niya dito, "Pakitawagan po ang roommate ko. Sabihin niyo po, huwag na munang umuwi. Pakibilisan po." Hinihingal niyang sabi. Nagising naman ang bantay at tila ba naguluhan sa sinabi niya. "Di ba ikaw yung nakatira sa may dulong kwarto, di ba?" Tanong sa kanya ng bantay. "Opo, ako nga po. Patawagan na po si Kerbin. Huwag na muna siyang umuwi. May mga multo po sa kwarto namin." Habol hiningang sabi ni Brian. Iho, ikaw lang naman mag-isa ang nakatira sa kwarto mo ah. Paano ka magkakaroon ng roommate?" Naguguluhang tanong muli ng bantay. "At teka, Kerbin baka mo?" Agad na tanong ng bantay. "Ang pagkakaalam ko, Kerbin ang pangalan ng huling tumira dyan sa kwarto mo. Natagpo ang nakabikti ito. Gawa raw na bumagsak daw ito sa thesis at hindi nakagraduate." Pabulong itong sabi sa kanya. Natigilan naman si Brian sa narinig. Hindi siya makapaniwala na matagal na palang na yumao ang kasama niya. Umalis siya sa dormitoryo at nagtungo sa pinakamalapit na simbahan. Ngunit sa kanyang paglalakad ay tinanaw niya ang kanyang kwarto at nakitang may babae nakasilip doon. Sa likod naman ng babae ay nakita niyang nakatayo din ang matagal na palang pumanaw na roommate na si Kerbin. Sa isang simbahan na lamang nagpalipas ng magdamag si Brian. Kinabukasan ay nagakot na siya ng mga gamit at nagdala ng pare. Ito na lamang ang pwede niyang gawin upang mapatahimik ang mga kaluluwa doon. Napag-alaman niyang dalawang babae pala ang unang nakatira sa kwartong iyon. Isa ay nagbikti rin at ang isa ay walang awa itong pinaslang at ginahasa ng mga lalaking nakatira sa kabilang kwarto lang. Sumunod naman ay si Kerbin. Graduating student ito, ngunit ibinagsak daw ng professor sa dalawang subject at sa thesis nito. Natanggal din ang scholarship na ibinigay dito doon noon. Hindi daw nakayanan ng binata ang mga nangyari, kaya isinabit ito ang sarili sa kisame at doon binawian ng buhay. Ipinagtirik ni Brian ng kandila ang mga yumao sa kwartong iyon, kasabay ng taus-pusong pagdarasal para sa mga kaluluwa nito. Nakalipat naman na siya sa mas bago at magandang dormitoryo. Kahit mahal ang bayad, ay pinatus na niya ito. Nanonood muna siya ng basketball sa cellphone bago matulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman na ang antok. Ngunit sa kanyang pagpikit ay isang pamilyar na tunog na naman ang kanyang narinig. Psst! Maraming salamat, Brian.